Dalawa sa masasabi nating comparable scooters sa maxi scoot segment. Bergman 1.5 o PCX 160. Pero bago natin ituloy yung video niya, napansin namin na marami sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay ang inyong mga like, comment, and share para siguraduhin mas marami pa makakapanood ng video na to. Tsaka syempre, para lagi ka updated sa mga usapang motor. Alright mga brothers, simula nang narelease itong Suzuki Bergman 1.5, marami nang ikinumpara ito agad sa PCX 160. And we can't blame them. Parehas maxi scoot feel, parehas elegante, at saka masabi natin, yung mga linyahan, there's a certain identity of curves and elegance pagdating dito sa dalawang motor na to. Kaya, side-by-side comparison naman natin. Bergman 1.5 at saka PCX 160. Presyo muna tayo. For the Bergman 1.5, this is priced as 165,000 pesos. Habang si PCX naman, meron itong dalawang variant. We have the standard priced at 133,900 at yung road sync version naman niya is priced at 155,900. Sa looks, this is subjective. Depende talaga yan kung ano ang gusto mong trip o forma ng motor mo. Sabi ko nga, there's certain lines na identical pagdating dito sa dalawang to. Bergman having that bulky, elegant touring feel, and standout naman sa kanya itong futuristic na triple headlight concept, which was derived from the Hayabusa model. Kumbaga, ito yung top-of-the-line big bike ng Suzuki. While si PCX naman, wala masyadong pinag-iba versus the previous version, versus the version 2. Bukod sa kanyang headlight assembly, medyo mas naging makanto lang siya. And pagdating naman sa actual size comparison mga brother, si Bergman 1.5 mas mahaba at saka mas malapad ng konti kaysa kay PCX 160. And then makita natin pareha silang merong sort of a windshield for accent and forma. And then pagdating naman sa likod, parehas din malaki yung kanilang mga rear fender. Siguro si Bergman 1.5 lang meron na siyang built-in na tire hugger. So in mga brother, again, nasa sa inyo kung ano ang kulay na gusto nyo. PCX having two variants, you will have more color options. Sa ngayon, si Bergman 1.5, you will have the black and the white color options. Alin nga ba sa dalawang motor na to ang mas pasok pagdating sa forma para sa inyo? Comment mo sa baba. Let's talk about the engine profile ng dalawang to. Bergman 1.5, 149.5cc, single overhead cam, liquid-cooled 2-valve engine. Si PCX, mapa standard yan or mapa road sync, you will have 147cc, single overhead cam, 4-valve liquid-cooled. When it comes to paper, mas malakas ang horsepower produced ni PCX 160. Umaabot to ng mga over 15 horsepower. Habang si Bergman 1.5 naman, umaabot naman to ng over 14 horsepower. So pagdating dyan mga brother, when it comes to the actual speed delivery, given na nagamit ko na tong dalawang motor na to, you will have much higher speed capacity. Speed pinag-uusapan natin yung bilis, yung achieving the top speed. Pagdating kay PCX 160 by just a little margin. Ngayon, pagdating naman sa torque or hatak nitong dalawang motor na to, Bergman 1.5 gives you 14.2 Newton meters, while PCX gives you 14.7. When it comes to the actual hatak, acceleration ng dalawang motor na to, it's very identical. But ang napansin ko, kasi yung weight nito mga brother, si Bergman 1.5 weighs at about 150 kilograms. Si PCX 160 weighs at over 130 kilograms. So, given the power-to-weight ratio, masasabi natin, mas may hatak pa si Bergman 1.5 kasi mas mabigat siya, pero yung acceleration nila from stop, halos parehas lang. May mas mabigat nga si Bergman 1.5 Pero, yung sinasabi nating duluhan at gusto mo talagang medyo mas kakarera kang konti, hahataw ka, doon naman lalamang si PCX 160. Mas mabibigay niya yung higher speeds in shorter amount of time. Nag-sample tayo ng ilang mga acceleration test. Eto, tingnan nyo muna yung kay Bergman 1.5. 3, 2...
So yun mga brother, yun yung kay Bergman 1.5. And then, eto naman yung kay PCX 160. 3, 2. So mapapansin natin when it comes to the 0 to 60, actually hanggang 80, halos identical lang talaga kung gaano nila kabilis na-achieve yung mga speeds na ganun. Pero after nun, dun na mas hahataw si PCX 160. Usapang makina na rin tayo, napag-usapan natin yung lakas ng makina, kumusta nga ba ang konsumo sa gas netong dalawang motor na to. Bergman 1.5, according to Suzuki, you can have up to 43.6 kilometers per liter with an 8-liter fuel tank. Si PCX naman, according to Honda, you can have 46 kilometers per liter with an 8.1 liter fuel tank capacity. Ngayon, sa actual ko mga brother, ito ay base sa weight ko, sa paggamit ko, sa mga road conditions ng pinupuntahan ko. Kay Honda PCX 160, especially the standard, ito yung lagi kong gamit, parehas lang naman sila ng profile or delivery ni RoadSync. Ang actual ko dito, nakakakuha ako ng mga around 43 kilometers per liter. Actual ko yun mga brother. Si Bergman 1.5 naman, in the past 2 weeks that I've been using this, ang calculation ko sa kanya, nakakakuha ako ng mga 42 kilometers per liter. So, sa gas consumption, sobrang konting-konti lang ng diferensya. Tapos yun nga, may lamang lang na 0.1 liters naman sa fuel tank capacity si PCX 160. So in a nutshell, pagdating sa buong performance ng makina, eto yan. Halos parehas ng gas tank, halos parehas ng fuel consumption, halos parehas ng hatak, lamang lang ng konti si PCX 160 when it comes sa dulo, yung pinaka-top speed kung tusukatin natin. Usapang brake naman tayo mga brother. Both motorcycle, si Bergman 1.5 and the PCX 160, may it be the standard or the road-sig variant, have front and rear disc brake. Okay, pero lamang naman dito si Bergman 1.5. Again, ulitin ko, mapa versus standard PCX or the RoadSync PCX. Kasi si Bergman 1.5, you will have dual channel ABS. Ulitin ko, ABS channel sa harap, ABS channel din naman sa likod. So whichever brake lever you use, sigurado ka hindi mag-lock up yung brakes mo. Habang si PCX standard naman, no ABS. Pero si RoadSync, meron siyang ABS yung sa harap lang. So pagdating doon, sa safety feature na yun on brakes, lamang naman si Bergman 1.5 doon. Usapang safety na rin when it comes to the traction control system. Si Bergman 1.5, meron siya, which you can turn off and turn on. Si PCX 160 standard, wala siyang HSTC or yung Honda Selectable Torque Control, o yun na nga, yung traction control. Pero si RoadSync, meron. Usapang suspension mga brother, dito, neck and neck pagdating sa suspension. Front suspension, telescopic fork, walang tukod, parehas. Again, how I use the bike and for my weight. Ewan ko if it will matter, pero mas may konting protection lang si Bergman 1.5 kasi meron siyang rubber covering. Hindi tatamaan ng mga bato-bato, naka-protection. Pero sa actual performance ng suspension, parehas lang. Hindi tumutukod. Maganda naman yung plinong dalawa, sakto lang yung balik sa'yo, yung rebound niya. Tapos, pagdating naman sa rear suspension, parehas to dual shocks mga brother. Si PCX standard, just your standard dual twin shocks or dual rear shocks, walang sub-tank. Pero pag-usapang RoadSync na, si RoadSync meron siyang sub-tank and si Bergman 1.5 din naman, meron din namang sub-tank. Mas para, segue lang ng konti. Mas maporma lang ng konti para sa akin yung pagka-sub-tank ni Bergman 1.5 kasi pailalim siya or rather pataas siya. Not that it matters when it comes to performance. So, pagdating doon, very identical as well. Especially if isa-side by side natin yung RoadSync, hindi yung standard, yung PCX RoadSync at saka si Bergman 1.5, very identical when it comes to the performance of the suspension. Very smooth, masayang gamitin when it comes to touring, and on urban communities, yung mga your daily commute, komportable gamitin parehas. Let's talk about some of the features. If you want to know more about the performance feedback natin sa lahat ng features ng mga motor na to, you can check out the individual reviews for each of the bike. Pero sa ngayon, cover lang natin yung mga practical when it comes to our daily riding necessities. Una, headlight. Sa madaling sabi, itong triple headlight design ni Bergman 1.5 ay di hamak na mas malinaw kaysa sa standard LED headlight ni PCX 160. When it comes to the panel, the Bergman 1.5 already gives you that high-tech
modern feel ng isang TFT display, which is automatic, meaning kapag maliwanag, it gives out a bright background, at kapag madilim na, kapag gabi na, it gives out a black background para hindi ka naman masigaw. Si PCX standard, ano lang siya, digital display. Pero si RoadSync, siya na yung TFT display. Lamang lang ng konti si PCX RoadSync doon, given that it has phone connectivity function. Lalong-lalo na yung kanyang navigation feature. Next, grab bar naman mga brother. Pagdating sa grab bar, obviously si PCX, wala talaga siyang metal grab bar. Ang pinaka-grab bar niya is itong nasa fairings siya sa likod. While si Bergman 1.5 naman, yes, you do have a grab bar, but this already acts as a built-in top box bracket. So we've already tried to use some of the top box na available sa One Moto Avenue, and pasok to mga brother. So dun pa lang nakatipid ka na ng ilang libo rin yun, di ba? Mga 3,000, 4,000 maybe. Yung mga quality na top box bracket talaga, meron siyang built-in. Parehas na motor, merong isang front pocket sa kaliwa lang parehas. And both of the motorcycle as well has charging port when it comes to front pocket. Lamang lang ng konti, si Bergman 1.5 kasi sa loob ng seat ay you will have another additional Type-C na charging port. Another feature that we would like to highlight is the Bergman 1.5 has the TPMS or yung Tire Pressure Monitoring System. Si PCX standard o mapa si RoadSync man, wala nun. This is one of the feature na we take for granted or we just overlook as riders kasi wala, hindi natin masyado pinapansin. Titingnan lang natin yung gulong. But it's very critical when it comes to safety kasi sa screen pa lang, malalaman mo na kung if there's something wrong with your tire. Bago ka pa umandar, bago ka pa bumiyahe, yung TPMS ni Bergman 1.5 will already alert you. Under pressure ba? Over pressure? Hindi lang yung pressure ng gulong. Pati temperature ng gulong mo na may measure niya. So, for safety reasons, kapag may anything flag dyan or anything na risky na ibiyahe pagdating sa gulong mo, mapa-flag ka na kagad ni Bergman 1.5. Riding position mga brother, 5'10" in height, para lang makumpara nyo. This is how it will look. Seat height nito nasa 764 millimeters. Ito, minimal space when it comes to my size 11 shoes, and meron akong extended footrest. Yan, medyo labas ng konti yung paa ko. And then, pag stretch naman ng paa, ano lang, tamang unat lang ng konti, not totally stretch. Turning radius, kung sasagad sa hita natin. Yung brake ni PCX, medyo sayad. So, on rare cases, nasisingit-singit ka na sobrang isasagad mo yung liko mo. And konting iwas lang naman, pero hindi naman yung sobrang obstructing. Malapit ang handlebar, upright riding position. So, overall, okay naman yung ating riding ergonomics kay PCX. Now, when it comes to the Bergman 1.5, sakin din natin to. Ito, slightly lower when it comes to seat height. Pero konting-konti lang. Kasi nasa 760 millimeters yung seat height na to. And then, almost the same space pagdating sa aking primary footboard. Again, on my size 11 shoe. And ang lamang lang niya dito, for some reason, mas nakakaunat yung aking extended footrest. At saka may lugar pa na mag-up and down yung posisyon ng paa ko. So, in terms of long ride, mas maraming posisyon yung paa ko. Tapos, mas nauunat ko to kaysa kay PCX 160. Sa turning radius naman, ang ganda ng clearance. Ang laki. Walang sumasayad na brake lever, walang sumasayad na mga manibela. So, ano lang siya, very handy when it comes to maneuvering, lalong-lalo na kapag traffic. And then parang walang difference when it comes to the ergonomics kasi yung manibela, ganun din, malapit din lang sa akin. So, ang siko ko, relax lang with upright riding position as well. So, kumbaga ano lang to, medyo lumamang ng konti si Bergman 1.5. Para sa akin lang preference ko to. Ito, yung nakakaunat, yung paa ko na ganyan sa kanyang extended footrest. But everything else is almost the same pagdating sa riding ergonomics or riding position natin pagdating dito sa dalawang motor na to. When it comes to the angkasan naman natin, mga brother, mas mahaba ng konti yung space ng angkasan kay Bergman 1.5 versus kay PCX 160. So ito, mas mahaba at saka mas malapad ng konti. I'm not saying that it's not comfortable sitting here pagdating sa angkas mo. I'm just saying na when it comes to space or surface area, mas malapad siya at mas mahaba. Pagdating naman doon sa pillion step natin mismo, halos pareha sila. Okay, kasi in the sense na hindi siya yung peg lang na maliit na ganun. Meron siyang space na actually natatapakan ng paa. So yan ang quick and direct comparison natin ng bagong Bergman 1.5 and the PCX 160 standard and RoadSync versions. Sa
Sa tingin niyo mga brother, base sa mga pinag-usapan natin, presyo, specs, functions, and features, alin sa dalawang motor na to ang mas sulit para sa'yo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpuhuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, tips, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media page natin, katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till the next video mga brother. Salute!